sa'tin. Buklod ng pag-ibig, tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaisa ng mga banal katulad ni San Blas, dumulog tayo sa hapag ng ating Panginoon at upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang talibang. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita. Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi," at gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat na naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. "Sana'y sapitin ang lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom." Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuang lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipon-punan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Ago buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang iyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kakapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti bagkus ay lalong lumala. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay kagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kahit bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sinong humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sinong humipo sa inyo? Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban, lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak niyo. Sabi nila, bakit pa ninyo aabalahin ng guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mapagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi. Ang ibig sabi, Ineng,
Sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Tampok po sa ating mabuting balita ang himala na ginawa ni Kristo sa 2 babaeng masasabi nating malala na sa mga naging sakit nila. Ang una po dito ay ang anak ni Jairo. Ang sabi nga po dito ay nag-aagaw buhay na ng idulog kay Kristo hanggang sa ito'y mamatay na nga. At ikalawa, yung babaeng dinurog ko nang may 12 taon na. Imagine that. She's been suffering for 12 years na. At ang sabi nga po dito ay naubos na sa kakapagamot ang kanyang mga ari-arian. Imagine kung may mga tao pang umaasa sa taong ito, kung may pamilya pa ito. And so pati sila apektado, katulad ng pagka-apekto ng pagkakasakit ng bata sa ama nito na si Jairo. Ang sa akin lang ay niisip ko, hindi kaya pwedeng naiwasan ang hassle o ang problemang ito, or at least nabawasan ng malaki ang pag-aalala, ang stress level nila kung sa una pa lamang ay dinulog na agad nila ito kay Kristo. Ang nangyayari po kasi madalas, ginagawa muna natin ng lahat. Natataranta tayo actually. Kakausap tayo ng maraming tao, pupunta tayo sa kung saan-saan bago natin kausapin at puntahan ang Diyos. Kumbaga ang Diyos ay nagiging last resort. Kapag wala na tayong options at hindi bumubuti ang sitwasyon, saka pa lamang tayo tatawag sa Kanya. Now, pwedeng sa iba katulad kay Jairo at sa babaeng 12 taon ng dinurugo sa Ebanghelyo, pwedeng ito ay pagpapakita pa rin ng matinding pananampalataya. Pero kung minsan din naman sa iba, pagpapakita ito ng kawalan ng pananampalataya. Lalong-lalo na yung mga lumalapit kay Kristo na malungkot, na takot na pinangingibabawan na ng mga negatibong nararamdaman at naiisip nila, kung kaya't wala nang malaking pag-asa na ang problema ay masosolve pa. Ito yung mga taong kapag naghimala na nasolve ang kanilang problema ay magugulat pa. Hindi katulad nung 2 tauhan ngayon sa Ebanghelyo na nandun talaga ang pananampalataya kay Kristo. In fact, si Jairo, kahit patay na ang anak nito. Again, ang ipinupunto ko ay yung kaso ng mga taong makakalimot muna sa Panginoon ng mahabang panahon. Dumalangin man ay kakunti lang ang pananampalataya, hindi talaga buo, hindi talaga solid. Mas nagtitiwala sa sarili, mas nagtitiwala sa ibang tao, mas nagtitiwala sa pera, mas nagtitiwala sa kung anong mga kakayanan o magagawa nila bago dumulog ng may matibay na pananampalataya sa Panginoon. Kapag nag-fail na ang lahat ng options, saka pa lamang dudulog sa Panginoon. Ang pinupunto ko rito ay yung mga taong mas sumasampalataya sa iba kaysa sa Panginoon. Kung kaya't dumulog sa Panginoon man ay last resort na at nandun na ang kawalan talaga ng pag-asa. Huwag po sanang ganon. Sa halip ay sa una pa lang ay lumapit na agad tayo sa Panginoon. Kapag nagkakaproblema, ang pinakadapat na unang aksyon ay lumuhod sa Panginoon. Nang sa gayon ay sa pagtayo natin, kasama natin siya, naharap sa problema. Tama nga namang gawin din natin ang parte natin, ang dapat natin gawin at wag lang umasa o iasa ang lahat sa Panginoon natin. Sabi nga natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero ang dapat na pinakauna at pinaka-consistent nating gawin ay ang manalangin. Sa una pa lang, kahit na maliit lang ang problema, upang manasanay na tayo agad na laging dumudulog sa Kanya, upang masanay na tayo agad na kasama natin ang Panginoon sa pagharap o sa pagdadala ng anumang problema. After all, ang sabi sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge, an ever-present help in times of trouble. Gusto ko yung an ever-present help. Ang ibig sabihin nun, always available, easy to be found. Immediately, you can find God kapag meron tayong mga problemang hinaharap. Besides, di ba, nang tayo ay turuang manalangin ng Panginoon, anong sabi niya? Sabihin daw natin sa ating Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kahit naman alam na ng Ama ang ating mga panalangin, gusto pa rin niya na tayo humihingi sa Kanya. Ito'y parang lambing natin na araw-araw ay lumalapit tayo
sa Kanya? Araw-araw ba meron tayong malalaking problema? Wala naman siguro. Pero ang sinasabi dito kahit maliliit ang problema, lalo pat kapag malalaki na, araw-araw sa una pa lang, dumulog na tayo sa Kanya. Ang sabi pa, seek first the kingdom, na po pwede nating i-paraphrase at interpret bilang, seek first the King of Kings. Makipag-audience na agad tayo sa hari ng mga hari at isumbong natin, sabihin natin, i-open up natin ang mga problemang pinagdaraanan natin. Kapag ganon, sinisigurado ko po sa inyo, maiwasan nating mag-aksaya ng panahon, ng enerhiya, sa stress, at syempre maging ng pera. Hindi lang tayo, kundi yung mga tao sa paligid natin, lalong-lalo ng ating pamilya. But of course, hindi naman po ito garantiya na masosolve agad ang problema, pero tayo makakaasa na anuman ang kahinatnan ng ating mga panalangin, ito ay magiging laging pabor sa atin. Hindi man masolve agad ang problema, makakaasa tayo na magiging mas magaan ang problema kapag sa una pa lamang dinadala na natin ito na ang Diyos ay ating isinasama sa pagdadala. Sabi ko nga, lagi ibang magdala ng problema ang taong nasa Diyos. At ang taong laging lumuluhod sa harapan ng Diyos ay laging makakatayo sa kahit anumang mga pagsubok. Hindi pa tayo magigilty sa huli na naging ang Diyos ay pang last resort. Magiging panatag tayo dahil sa una pa lamang kasama na natin ng Panginoon, ihatid tayo ng Panginoon sa pagresolba o sa magandang magiging patutunguhan o epekto nito. Ito po sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y sa maglilingkod, Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po ako na ikaw ang unang puntahan ko, ikaw ang unang kausapin ko, ikaw ang unang kapitan ko, ikaw ang unang asahan ko, ano man ang mga problemang maranasan ko. At tulungan mo po ako maging consistent ito, na wag akong bumitaw sa paghawa ko sa iyo. Makabitaw man ako, Panginoon, tulungan mo po ako, wag mo po akong pababayaang malayo sa iyo. Pakiparamdam mo po sa akin ang pagmamahal mo. Pakiparamdam mo po sa akin na hindi ako titigil, kundi pagdaraanan ko lamang ang problemang ito. Hallelujah! 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 Purihin ang Diyos. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunit. Tapat siya sa kanyang pangako sa iyo. Hindi tayo nag-iisa at hindi tayo dapat mag-isa. Hindi
tayo dapat makaramdam ng pag-iisa. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag kang maniniwala sa kalaban o sa demonyo na nagsasabing nag-iisa ka. Hindi pwedeng mangyari yun. Kahit na hindi tayo humihingi ng tulong sa Panginoon. Pero mas mararamdaman kasi natin ang pagkamay niya, ang kapangyarihan niya. Kung sasampalataya tayo sa Kanya sa una pa lang. Kung lalapit kay Jesus, inihintay din niya ang paglapit natin sa Kanya. Sapagkat yun ay magpapakita na wala tayong ibang pinaka-inaasahan kundi siya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihanda, sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagkapala, upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw tinatamasa namin ang iyong pagkamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ng katauhan ng Espiritu Santo'y unang aning bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo."
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na pumanaw na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo.
Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace. 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 Thank you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawa't mabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglad. Sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, Ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya'y nawa. Halabiran ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para marami tayong matulungan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amin. Iaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sinamis. Pagsindang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang